Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Nandito po ako ngayon sa Facebook page ni Senator Robin Padilla. At meron po siyang isinare na post ng isang netizen. At ang pinost ng netizen ay litrato, mga kababayan, yan po. Yan, tingnan nyo maigi. Litrato po yan ng billboard yan po sa expressway. Hindi ko lang alam kung saan bandang expressway to, pero ano po ito tawag dito, Skyway, mga kababayan. Flyover Skyway, mga kababayan. So, yan po yung lugar na kung saan nandyan po sa Gedli etong billboard. At yung nasa billboard ay si Kibuloy at si Marcoleta. Si Kibuloy, alam naman natin ay miyembro o founder ng KOJC. At ito naman si Marcoleta ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. At dito sa litrato, ayan nga, nakasulat mga kababayan, papakita ko sa inyo guys. Makita ko na sa inyo para makita ninyo. Lakihan natin ng konti. Sabi dito, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Yan. Pastor Apollo Sikibuloy at Rodante Marcoleta. Yan mga kababayan yung nasa billboard. Napakalaking billboard. Ba talaga pagyayamanin, no? Sana all. Grabe mga kababayan, napakalaking billboard ni Kibuloy at ni Marcoleta. At ang caption ng netizen, ito mga kababayan, basahin natin. Ngayon darating na eleksyon, sanib puwersa na ang KOJC at INC sa pagluklok ng mga leader sa Senado na magkaiba man ang pananampalataya, subalit pareho ng adikain para sa ating bansa. Pastor Kibuloy at Marcoleta, sigurado sa balota. Ayan, mahalin natin ang Pilipinas. O yan po yung sabi nung netizen. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. So, sigurado na raw sa balota. Sigurado sa balota. Talagang sigurado naman sa balota na nandun yung pangalan nila. Kaya lang, wala pong panalo. Iba po yung siguradong nasa balota. Nakasulat po yung pangalan nila, Kibuloy at Marcoleta. Sigurado po yan na nakasulat sa balota. Pero hindi yan mananalo. Bakit ko nasabi? Ang dami po naglalabasang mga survey. Hindi nga pumapasok itong dalawang ito, si Kibuloy at si Marcoleta. Kaya nga ito, mga kababayan. Kaya nga, meron siyang merong kapansin-pansin dito sa post ng netizen. Ang sabi ay, sanib puwersa na raw ang KOJC at INC. KOJC, Kibuloy, INC, Marcoleta. Ibig sabihin ba nito? Ito, tanong ko lang sa INC. Kung ito ba'y totoo? Dapat ipaliwanag to ng INC, totoo ba ito? Na sinusuportahan nyo si Kibuloy at tagsanib puwersa na kayo ng KOJC para suportahan itong dalawa, si Kibuloy at si Marcoleta? Kasi sa totoo lang, kung ang INC ay sumuporta sa KOJC o dito kay Kibuloy, delikado na. Delikado na. Hindi karapat-dapat sumuporta ang isang religious group sa isang tao na may patong-patong na kaso. Anong kaso? Rape, human trafficking, child abuse. So yan mga kababayan yung kasong kinaharap ni Kibuloy. Yung kay OJC okay lang sumuporta. Alam niyo bakit? Kasi miyembro siya yung founder Ano pa ba asahan natin? Talagang susuporta sila kay Kibuloy. Pero kapag ang INC ay sumuporta kay Kibuloy, mag-isip-isip na kayo. Yung mga miyembro ng INC. Kayo, papayag ba kayo? Yung mga nandyan po sa INC, tanong ko lang po sa inyo, papayag kayo na susuportahan ang inyong religious group? Etong si Kibuloy, okay lang si Marcoleta. Okay lang suportahan nyo si Marcoleta, si miyembro ng INC, pero si Kibuloy, susuportahan nyo si Kibuloy? Ganyan na ba ang INC ngayon? Nag-iiba naman, para kasing napapansin ko, parang ang dami pong nagiging issue ngayon sa INC. Itong sinabi nila na sila yung mag-rally in support daw di umano doon sa statement ni Marcos
na wag ituloy impeachment kay Sara Duterte. Pero marami naman nagsasabi na kaya sila mag-arali ay in support for Sara Duterte. Pero sinasabi nila na sila'y sumusuporta lamang sa sinabi ni Presidente Marcos at ayaw nila ng gulo. Pero ang nangyayari, sa totoo lang, lumalabas ang suporta ninyo na kay Sara Duterte. So, itong INC, parang ano na parang hindi ba ano na, iba parang taliwas na yung inyong pinapangaral doon sa mga ginagawa ninyo. Hindi, ako yung nagtatanong lang sa INC. Kasi una, ito sa issue ni Sara Duterte. Tapos ngayon, ito may lumabas na na sanib pwersa na kayo ng kay OJC para suportahan si Marcoleta, okay lang. Pero si Kibuloy, susuportahan ninyo? Mag-isip-isip na kayo mga miyembro. Ibang klase na to. Susuporta kayo sa sa alleged rapist. Susuporta kayo sa alleged human trafficker. Susuporta kayo sa sa abuser. Delikado na yan mga kababayan. Kaya kayo mga miyembro ng INC, medyo mag-isip-isip kayo mga kababayan. Pero inyo, susuportahan ninyo si Kibuloy. Okay lang yung yung mga kasamahan nila, yung mga nakinabang kay Kibuloy. Yan talaga, susuporta talaga yan. Talagang himod ang puwet nila dyan kay Kibuloy. Pero kayo, isang independent religious group na napakalaki ng grupo ninyo, susuporta kayo kay Kibuloy sa darating na eleksyon. Bababa ang tingin sa inyo. Ako mismo personally, bababa tingin ko sa inyo kasi susuportahan nyo si Kibuloy. Ewan ko lang mga kababayan kung ito yung totoo. Pero the fact na ito po ay pinost ng isang netizen at isinyer pa ni Robin Padilla, mayayari si Robin Padilla dito kung ito'y fake news. Kasi si Robin Padilla hindi naman miyembro ng INC. Sip-sip sa INC, pero hindi ito miyembro ng INC. At senior niya nga senior niya, nag-share siya Ito mga kababayan nag-share siya Robin Padilla, Robin Padilla. Senior niya yung billboard. So yung tanong ko lang, yan lang mga kababayan, napansin ko lang, sanib pwersa talaga kaya? Susuportahan nyo si Kibuloy? INC, susuporta kay Kibuloy? Mag-isip-isip na kayo, mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kapatid natin dyan sa INC. Parang parang nag-iiba na ata ang inyong pananaw. Yung inyong mga aral. Hindi kaya kumukontra na kayo sa mga sinasabi nyo sa inyong mga miyembro. Kasi mga kababayan, okay lang suporta kayo kay Marcoleta. Pero kung kay Kibuloy, ibang usapan na yan. Baka naliligaw na kayo ng landas. Dapat check nyo yung mga ministro dyan. Baka iba na. Baka napasok na kayo ng politika. Doon sa mga miyembro ng INC. Nako. So, yun lang po. Na-share ko lang sa inyo. Kasi, sana hindi po totoong nagsanib pwersa na yung dalawa kay OJC at INC. Kasi po, kasiraan ito. Diyan po sa Iglesia ni Cristo ang sumuporta dito po kay Kibuloy. Alright, so yun lang mga kababayan. Sa tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.